Hi everyone, welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. So for today's video ay magsasagot tayo ng work problem. So ipiniem sa akin ito, ang tanong niya kung applicable ba dito yung shortcut. Kasi meron tayong shortcut para sa work problem. So hindi laging applicable yon. Yung shortcut, di ba, together, ang formula ng together ay product over sum. Tapos yung difference naman or yung alone naman, ang formula ay product over difference. Pero, hindi ito applicable sa lahat. Pwede lang ito kapag dalawahan yung problem tapos nagtrabaho sila ng magkasabay simula umpisa hanggang dulo. Walang tumigil. Kasi kapag may tumigil, iba na yung magiging formula natin. Okay, so lagi nating tandaan yun ha. Bago gamitin itong shortcut na ito, may condition. Kailangan sabay silang nagsimula umpisa, walang tumigil. Tsaka sa type ng problem natin, hindi applicable. Bakit? Basahin natin yung problem. A can finish a job in 8 days, while B can finish it in 12 days. If they work together for 3 days. 3 days lang silang nagtrabaho together. Ang tanong, what fraction of the work is left? So yung natira ang tinatanong. So hindi applicable itong shortcut. Okay, kasi may natira eh. Pwede lang yung shortcut kapag nagtulong sila hanggang dulo natapos nila. Eh sa question, what fraction of the work is left? May natira. So hindi pwede. So kuhanin lang natin paano natin sagutan ito. Ang work problem, ang general formula ng work problem kasi, time is spent over the rate equals 1. 1, ibig sabihin ng 1 ay tapos yung buong trabaho, kaya 1. Tapos pag dalawa yung nagtulong, ang magiging formula niyan, time is spent ni A over rate ni A plus, A na lang ito, plus time is spent ni B over rate ni B. Pag dalawa sila nagtulong, equals 1. Laging 1. Kapag tatlo sila, di lagyan pa natin ng plus T sub C over C equals 1. So, ganito lagi yung magiging formula. So, pero pag ganito, i-compute lang natin yung natapos nila. A can finish a job in 8 days, while B can finish it in 12 days. They work together. Together, D plus. Kunin natin yung nagawa nilang trabaho sa loob ng 3 days. Sa loob ng 1 day, ang magagawa ni A ay 1 over 8. Sa loob ng isang araw, 1/8 yung magagawa ni A. Si B naman, ang magagawa niya sa isang araw, 1 over 12. Eh, nagtrabaho sila ng 3 days. 3 days silang nagtrabaho. Ito, 1 day yan parehas. I-multiply lang natin sa 3. Yan na yung total na nagawa nila sa loob ng 3 days. Para makuha yung what fraction of the work is left, yung buong trabaho, 1 yun. 1 minus kung ano man yung sagot dito, i-minus lang natin. Yun na yung natitira. What fraction of the work is left? Okay, so isolve muna natin ito. I-multiply natin or i-add muna natin. 1/8 plus 1 over 12, mag-LCD tayo. Ano ang LCD ng 8 at 12? Base tayo lagi sa malaking number. Yung 12 ba divisible sa 8? Hindi. Susunod na multiple ng 12, 12 plus 12, 24. Yung 24 ba divisible sa 8? Pwede. Kaya ang LCD natin ay 24. Gawin nating 24 parehas ang denominator. So we have 3. Gawin nating 24 ang denominator. So isosolve natin yung numerator ngayon. Ano gagawin yon? 24 divided by 8. That is equal to 3. Multiply natin yung numerator. 1 times 3, we have 3. Plus 24 divided by 12. That is 2. Multiply natin sa numerator, 2 times 1, we have 2. Then, i-add na natin since similar fractions na yan. Parehas ng 24. So, therefore, magiging na siyang 3 times 3 plus 2. O, i-add na natin, i-diretso na natin. Kopyahin yung common denominator na 24. 24, parehas. Add na natin ito, 3 plus 2, we have 5. Then, multiply natin. O, pwede pang makancel ito. 3 at 24, imbis na i-multiply natin sa 5, maging 15, i-cancel na lang natin. 3 and 24, pwedeng ma-divide. Divided by 3, wala na yung 3. 24 divided by 3 is 8. So therefore, ang nagawa nilang trabaho ay 5 over 8. Ilan na lang yung natira? Kung 5/8 ang nagawa nila, may natira pa ang 3/8. Or pag sinubtract natin, 1 minus 5 over 8. Yung 1, gawin nating 8 over 8. 8 over 8, 1 yun, di ba?
So, subtract natin itong 5/8 para similar na sila. So, therefore, ang natirang trabaho ay kopyahin na itong common denominator 8. 8 minus 5, we have 3. So, the final answer is 3/8. So, again, hindi applicable yung shortcut kasi may natira. Pwede lang yung shortcut kapag walang natira. Okay, so kung nagustuhan yung explanation ko, pwede kayong mag-join sa aking math review. Nag-o-offer ako ng review para sa civil service exam, sa UPCAT, or any college entrance test, sa LEP ng math major, tsaka sa NAPOLCOM. For only 99 pesos lang yun. Group kasi yun, online, via Zoom, plus may Google Forms at PDF na reviewer tayo. So message lang kayo para maka-join kayo. Bye-bye!